sense at may wit, may konting kulitan, may konting biruan, pero may laman ng Yan na, bawat go. usapan. Si Papa Ambet, eto na. Dahil naka-go na pala. Yung sinasabi ko, pag naka-go, parang alam mo, parang sa traffic lang yan parang sa mga lanes dyan sa NLEX. Oh, di ba kasi pag-uusapan natin tungkol sa parang natabunan na usapin dito kay Bulacan Governor Daniel Fernando, kaibigan din naman natin at nakakapanayam nung mga panahon na sobrang aktibo pa siya bilang artista. Pero from time to time may mga panawagan siya, meron siya mga okasyon na naiimbitahan din naman tayo kasi nga hindi rin talaga naaalis sa kanya yung pagiging artiste. In fact, natawa nga ako kasi yung Macho Dancer na remastered classic na ni national artist Lino Broca ay papalabas uli sa mga sa napakaraming platform. At this time, maraming mga yung mga kinat na version, parang director's version or copy na ipapakita uli sa public. At after nung pinalabas kasi to nung 90s, during the 90s 80s ba or 90s? Ako nawala na naman ako sa aking direction. Bata ka pa nun doon. Oo. Ha? 80s. Mga late 80s, no? Oo, nung pinalabas ito, isa ito sa mga isang tahasang talagang tinalaki nito yung yung isa sa mga unang-unang very bold na although may mga nauna na, may mga previews na, kasi naalala ko yung pelikula ni Eddie Garcia, yung Tubog sa Gintok Bayor or something, na bading-bading, ang galing-galing doon Eddie Garcia, na nang tungkol sa kabadingan. But this time ito, buhay kasi ng Macho Dancer na ang husay-husay na ikwento na ilahad sa atin ni Lino Broca, at talaga namang ang gagling ng mga nandudong artista dito. Inintroduce si Alan Paule, nanalo pa yata ng award yan si Jacqueline Jose, andiyan si Cherry Pie Picachi kung hindi ako nagkakamali. At yun, tama, 80s kasi yung kaklase ko, si Telemacos Diwa, si Timmy Diwa, isa sa mga protege or isa sa mga alaga ni Direk Lino na kasali dun sa cast. Saka si William Lorenzo. Si William Lorenzo still very active nowadays. Hanggang ngayon sa mga panahon na to, aktibo pa rin siya sa mga TV series at may mga movies na ginagawa. And then, si Timmy medyo, ang alam ko, nung huli kami nakita ni Timmy sa isang casino parang dealer siya doon or what. Anyway, nabanggit ko lang na merong remastered. Kasi nga, ito rin yata yung pelikula na isa sa mga huling nagbigay ng award kay Governor Daniel Padilla ng Bulacan, na recently nga po ay na-involve sa isang parang road rage na tinatawag nila. At ang dami nga mga samot-saring kwento kasi nga itong NLEX na kung saan sakop ng Bulacan, di umano ayon sa mga kwento or sa mga naglabasang istorya, is parang hari sa kalsada. Actually, dinescribe din niya ni John Vic Remulla, ang ating DILG secretary, na kailangan daw maputo. Siyang unang public official na naglabas ng kwento at sinabon, quote unquote, sinabon at pinagsabihan na wag maging hari itong si Daniel Fernando sa kalsada. Kasi nga ang kwento is sa isang nung time na dumadaan itong si Governor Daniel Fernando sa NLEX, nakasakop ng Bulacan, may nakasabayan din siya na mga sasakyan, at yung isang sasakyan ngayon ay may mga convoy na may mga kasamang security na ang pinangalan na nga is isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun. And nagkaroon ng road rage kasi itong si Daniel Fernando di umano, ayaw nang may nakakasabay, ayaw nang may inuunahan, ayaw nang, alam mo yun, nakikipagitgitan. So, nagkaroon ng something doon sa kalsada kasi parang pinalabas, padaanin mo kami muna, ganon ang kwento ha. And yun na nga lumabas din sa istorya nung kinall out ni DILG Secretary John Vic Remulla itong grupo, lalo na si Governor ng Bulacan. Tapos news blackout kasi di umano, again naglabasan na rin,
binugbog or pinabugbog. Kasi nung ilabas yun ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ni-refer niya sa LTO ngayon na yun ang supposedly agency na dapat nag-handle dahil may mga kwento pa ngang yung mga lisensyadong baril, parang kini-question, tapos may mga ibang security itong si Daniel Padilla, Daniel Fernando na nakipag-boxing dito sa mga security naman itong anak ni PBBM. May mga ganong kwentuhan na wala na ngang nag-verify, walang nag-confirm, wala rin namang nag-deny, hanggang kumalat nga yung ganyang istorya. Until recently, siguro mga a week after, biglang naglabas na ng statement niya si Governor Fernando na okay na daw ang lahat, kung ano daw yung paliwanag na ginawa ng LTO at saka ng DILG, yun na daw, irespeto na lang daw, dahil everything is okay, tapos na chuchu and so on. And then syempre, dahil sa mga marami rin nangyayari, sa showbiz lalo, may Big Four scandal, may Ann Curtis, may kung ano-ano pa, natabunan na ng natabunan, pero hindi mo na matatanggal dun sa mga ibang site yung mga kwento regarding that, whether na patotohanan yan or hindi, lalo pa pinatibay ito ng pagpapasa ng batas ni Congressman Sandro Marcos sa Congress regarding or tungkol sa issue usapin sa road rage. O di ba? Parang sobrang ang ganda nung timing na kung kailan may na-chismis or may nabalita na encounter yung kanyang kapatid. Sabi kasi bunsong kapatid ni Congressman Sandro regarding road rage with Governor Fernando, saka naman nagpasa siya ng ganung panukala sa Kongreso. So, ang daming mga kwento ganyan, pero syempre, alam naman natin yan mga ibang news outlet, news media, kaya sa pag-usapan pa yan, o sige, tabunan na lang kasi may giyera sa ganito, may ganyan-ganyan. But then again, yung mga taong nakatutok at tinitingnan niya mga ganyang situation, hindi naniniwala na okay na yan dahil hindi. Kasi syempre nga naman, ano ba naman ang laban ng isang gobernador pag ikaw ang nakaupo doon sa Malacanang, o di ba? Binalansin natin ang istorya kasi nung nakaraan, kuwento natin, si Chris Aquino binigyan ng belated na birthday treat at inappreciate natin yon. But this time may ganitong balita na syempre dead ba ngayon ang Malacanang, o di ba? Yun lang yon. Kaya nga sabi ng mga ibang netizen, wag kami. At hopefully, Governor Daniel, sa susunod nating pagkita-kita, kape-kape dyan, baka pwede natin pag-usapan yan or maikwento mo ng mas detalyado. Yun lang ang kamo ng Unbearable Channel dito sa Unbearable Channel sa YouTube. Ambet Nabus nagpapasalamat! Aray! Hindi chismis lang, may maturi at wisdom at hindi chararat lang. Chararat lang!